What's up everyone? Isang bagong loan app na naman or new loan app na may ads na naman sa isang social media app na kung saan dito daw mga beshies ay maganda daw magpautang ayon sa kanilang ads nga. Kasi kapag utang tayo ng 30,000 pesos, ang ating repayment lang ay 30,969 pesos. Kapag 20,000 pesos naman daw yung ating utangin, ang repayment lang ay 2,569. Sa 15,000 pesos naman, 15,469 ang repayment. At sa 8,000 loan amount, ang repayment ay 8,269 pesos. Meron pang nakalagay sa tasa na the maximum loan amount is 60,000 pesos with interest rate as low as 0.05%. So, diba, kung ito yung magiging basehan natin para uutang sa loan app na ito, abay parang okay siya ha. Mababa lang yung charges niya at medyo malaki yung pwedeng mautang. Pero ganito ba talaga? Okay, so sinubukan kong dinownload na naman yung app na ito at inutangan. Pero bago ang lahat mga beshies, may pa-good news nga po ako sa inyo kasi sa bawat video na ina-upload ko ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nga kung ano yung napanood mo. Ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways at maaaring magbigay po ako ng 1,000, ng 500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, ang pag-usapan nga natin na itong Quick Peso. Same with other loan app na naman na maglalagay tayo ng valid mobile number. At once na natap nga natin yung get code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang po natin ma-input dito. Ito yung pambungad nila na kung saan 50,000 pesos yung pwedeng mautang. At agad-agad, kailangan makapag-upload nga ng isang valid government ID. UMID ID yung pinili ko dito. So, pipicturean nga lang natin yung ID din i-upload. At next, meron nga din po itong tinatawag na facial verification. Nakakaloka pala mga beshies kasi pag-upload ko ng ating ID, nakuha agad-agad yung mga details nga na nakalagay sa ating ID like yung full name, yung ID number at yung date of birth. So, ganun po ka-high-tech or high-tech itong app nila. So, ito na nga, facial verification. So, itapat lang yung cellphone sa ating mukha and i-follow yung instruction at after authentication, agad-agad dito tayo sa personal information like yung education, yung marital status, number of credit cards kung meron man, and yung email address, gender. Pero disclaimer lang mga gumagawa lang po ng aking honest review sa iba't ibang mga loan app. Hindi ko po ni-endorse yung mga loan app na ito. So, gusto ko lang din kasi na maipakita sa inyo kung paano nga ba yung interest, yung processing fees, yung payment terms, lalong-lalo kapag first time natin na umutang. Para diba, magkaroon lang din kayo ng idea bago nyo subukan or bago nyo pa i-download yung app. At saka yung ibang nakikita nyo dito na infos mga beshes ko ha, hindi ito talaga yung mga information ko. Kasi hindi ko naman talaga pwedeng i-public yung infos ko, pero right after naman, dinedelete ko or ine-erase ko yung mga nakalagay dito, din nilalagay ko talaga yung personal or yung tamang infos ko nga. Kasi hindi talaga maaprubahan ang ating loan application kapag mali-mali nga nilalagay natin na infos. Ito na nga yung profession, yung company number, kailangan din daw natin mailagay dito at yung work experience. Ilang taon daw ba tayo nagtatrabaho at yung monthly salary. And then yung monthly salary, so after ng personal information, kailangan din daw natin makapaglagay syempre ng personal references at paulit-ulit po ako na nagpapaalala na dito sa personal references, mag-ingat nga po tayo sa mga nilalagay natin. Kasi kapag due date mo or kapag nag-post due ang inyong loan application, asahan mo na pati yung personal references mo ibubulabugin ng iba't ibang mga loan app, yung collector ng iba't ibang mga loan app para lang makasingil sila. Kasi nga, commission-based yung mga collector ng iba't ibang mga loan app. Binabayaran sila based sa mga singil nila. Kaya nga, lahat ng mga way nila, kahit hindi maganda, talagang ginagawa nila para makasingil. So, based lang din yon sa mga naging experience ko sa mga previous na nasubukan kong utangan. Yung tipong kapag due date mo na or nag-post due yung loan application mo kahit isang araw pa lang, kung hindi mo talaga mababayaran yung utang mo,
kahit tinadtad ka na or kahit napakaraming text messages and calls na yung ginawa sa'yo ng mga collector, abay mini-message nila yung personal references. Kaya hindi talaga maganda umutang sa iba't ibang mga loan app. Okay? Make sure kapag talagang gusto mong itry na umutang sa iba't ibang mga loan app, yung mga nilalagay natin na personal references ay talagang kakilala mo at nasabihan mo sila na ilalagay mo as personal references. So, pagkatapos ng personal references, merong part na kailangan nating maglagay kung saan nga natin gustong matanggap yung loan proceeds, pwedeng via bank or via e-wallets. So, sa akin kasi GCash yung nilagay ko dito. And pagka-submit ko ng aking loan application, ito yung lumabas. 4,000 nga lang daw yung pwede kong mahiram at meron itong 2 repayment terms. So, nag-apply ako ng April 21. Then, ang first schedule ko ay sa April 27, 2025. So, ang babayaran ko agad-agad sa April 27 ay 3,960. So, di ba, ang loan amount dito na naprubahan nga ay 4,000 pesos. And then, meron itong 2 payment terms. So, ang una nga daw ay kailangan kong magbayad ng 3,960 sa April 27, 2025. At meron pa silang nilagay dito sa baba na Schedule 2 na kung saan 40 pesos lang yung babayaran ko. Interest nga daw ay 0 at due date ko daw August 20, 2025. Diba? So, nakakaloka. Naglagay pa sila ng 40 pesos na babayaran ko sa August 20 para masabi na mahaba yung payment terms. Pero hindi eh. Dito pa lang sa first payment natin, which is magbabayad tayo ng 3,960 ay halos bayad na talaga tayo sa ating utang. Eme nga lang po nila itong 40 pesos na babayaran sa August 20 para masabi na mahaba yung loan terms. Pero sa totoo lang ay 7 days lang din itong payment terms dito. Kaya isang loan up na naman mga beshes na hindi maganda i-consider utangan. Instead na makatulong sa atin ay hindi kasi mas lalo pa nga tayong ilulubog or mas lalo pa tayong malulubog sa utang dahil sa mga matataas na charges and fees. Okay? So, please lang mga beshies, same lang din kasi ito sa ibang mga loan up na may mataas na charges at napaka-short term lang. At lagi akong pinapaalala na kapag due date mo or kapag nag-post due ang inyong loan application, do hindi ko nga sinasabi na itong loan app na ito yung hindi maganda maningil, pero based lang sa mga naging experience ko before sa ibang mga loan app na nasubukan ko na may matataas na charges, ay kapag nag-post due or ngayon yung due date tapos tumatawag sila ng tumatawag or nagme-message, then hindi ka pa talaga nagbabayad, asahan mo na kung ano-anong pananakot at paninira ang gagawin nila sa'yo. Okay? So, kaya nga hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. So, meron nga itong service fee na halos nasa 1,520 pesos. Kaya hindi magandang utangan kasi nga napakataas yung mga charges niya, napaka-short term lang. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung decision nga kung utangan nyo pa rin kahit napanood nyo yung buong video. So sana talaga yung video natin ngayon or itong honest review ko ay makatulong sa inyo para makapag-decide. It's either utangan nyo ba or hindi. Okay, itong quick peso loan. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!